At bago pong reaksyon ng Malacanang, humarap at sinagot na rin ang mga katanungan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak rin ng mambabatas na handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. TJ Mendoza sa balita. So ito na. Speaker, good morning. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang itinatago at walang dapat itago sa isyu ng maanumalyang flood control project. Kaninang umaga, personal na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na nagsisiyasat sa maanumalyang flood control projects. Isinangkot ng ilang contractors at retired Marine Sergeant Orly Gutesa si Romualdez na nakinabang umano sa flood control projects, kasama ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Para kay Romualdez, discredited o wala ng saysay ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ng lumutang na witness na si Orly Gutesa. Witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by. Si Gutesa ay dating security aide ni Saldico na nagsabing nagdi-deliver aniya siya ng basura o yung mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Handa naman ang dating speaker na ilabas ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Network o yung mga tala ng yaman at utang ng mga politiko. I will do at the instance of the Commission. Bagamat hindi naging bahagi ng Bicameral Conference Committee si Romualdez, handa umano nitong ilahad ang kanyang nalalaman para sa pag-usad ng investigasyon ng komisyon. Sa closed-door hearing, pinangalanan na rin ni Romualdez ang mga sangkot sa budget process na nagbigay daan sa mga insertions na maaaring iugnay sa paglitaw ng mga flood control project. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng komisyon. Aaralin pa umano at babasahin ng mga miyembro ng komisyon ang affidavit na voluntaryong ibinigay ng dating speaker at maaari pa itong mapatawag sa pagdinig sa susunod na linggo. I'm ready to come back to the Commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Samantala, maaga ring dumating sa tanggapan ng ICI si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, kasama nitong dumating sa komisyon ang mga senior officer ng DBM. Yung invitation sa atin is that gusto malaman ng komisyon natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. Pero nang matanong si Pangandaman kung paano maiiwasan ang mga ginagawa ng mga mambabatas sa kani-kanilang insertion sa budget. Hindi naman masama mag-amend, di ba? That's their job. So siguro maganda yung ginagawa nila ngayon, no? Na naka-live yung kanilang budget deliberations. Tapos may mga civil society organizations na uma-attend. Maganda yon, maganda i-live.